Hello, good evening mga kapriyon ko. So, welcome back. So, narito naman tayo. Paano natin paandarin ang dalawang compressor. Ang inverter at saka ng inverter. So, bago natin paandarin ang dalawang compressor, kinilan muna natin ang mga pisa bago natin andarin. Pero yung unahin natin yung non-inverter. So, ito yung overload. I-check natin kung maayos pa to, hindi ba, o good or bad ba itong overload protector. So, itong isa, PTC relay or positive temperature coefficient. So, anong mga function nito? So, itong isa, ito yung power cord o tawag natin service cord. So, dito i-connect natin. So, basic muna para malaman natin paano natin i-testing ang compressor kung maayos ba siya. Kung maayos, kukuhanin natin ng ampere. Okay mga kapiyon ko. So, bago muna, so ano ang function ng overload. So, ito yung overload mga kapiyon ko. Ulitin ko, ito yung overload. So, ilagay natin dyan sa papunta tong, di ba yung video ko, di ba may tayo sa non-inverter, common starting running. So, ito yung overload. So, i-connect ito sa common. So, anong function nito? Anong gamit nito? So, overload protector is a safety measure that prevents equipment damage by interrupting the power supply when excessive current or heat is detected, preventing overheating and potential fire. So, ang gamit pala nito, kung halimbawa, kung yung compressor mo umiinit, so pwede ito siya makadetect, mag-open to siya. So, kung mag-high ampere naman, mag-open rin to para iwasan masira ang winding ng ating compressor. At saka yung isa naman, yung PTC relay is a positive temperature coefficient. Is a crucial component in refrigeration and air conditioning system that uses a PTC thermistor to briefly energize the compressor start winding, assisting starting the compressor motor. So, itong gamit na to, itong PTC, so connected to siya sa starting and running. So, once papasok yung power supply natin, so yung starting, mag-switch lang siya. Switching para maka-start yung compressor natin, din ang doon na bibigay doon sa running. So, doon na running to common. So, yun ang supply natin. Yun ang gamit itong relay natin. At saka ito naman yung power cord or service cord is an electrical cable used to connect the electronic devices to a power source transmitting from a wall outlet the device or unit. So, alam naman natin ang service cord, doon natin i-switch saksak natin doon sa outlet or power sa supply para makatakbo ang ating umandar ang ating unit, refrigerator or aircon o ano man mga appliances. So, malaking bagay rin itong service cord. So, i-check natin kung maayos ba to, wala bang sira, wala putol. So, i-check natin ito, yung relay, paano natin i-check kung sira ba o maayos ba. At ito rin overload, i-check rin natin.
So tatlong muna i-check natin yung mga pisa. Ito yung mga pisa natin. So dandahan lang. So maraming mga pisa sa hindi naman masyadong marami sa refrigerator mga pisa. Merong overload, merong heater, merong bulb, merong switch, post button switch. So kunti lang i-comparing sa aircon, window tiles, so maraming mga pisa. So unahin natin pag-check ang overload mga kapriyon. Paano natin i-check? Paano natin, madali lang pag-check ng aircon. So itong tools na meter, pwede rin siyang pang-reading sa amperes, volts, DC, ohms. So ito yung maganda rin ito gamitin, digital kilometer. So ito na mga kapriyon ko. I-abos na ito para makuha natin. So overload na, testing. So ito yung overload natin. So ito lang, yung isang test probe kahit magkabali-bali, walang problema. So i-connect mo, i-sounds lang ito para malaman natin. Mutunog para malaman ito kung okay ba ito. So tingnan natin kung okay ba itong relay. Ayan mga kapriyon call. Pag tumunog, so okay siya. Hindi sira. So ito naman yung relay. Paano natin check natin ang relay? Dali lang mga kapriyon call. So this is a test probe, positive, negative, walang problema kahit mabaliktad. So ayan, tumutunog, okay to. Pag tumutunog, okay yan mga kapriyon call. Sunod naman yung service cord, madali lang i-check ang service cord. End to end sa dulo, sa kadulo ng itong wire. So madali lang hanapin mo kung tutunog, okay yan, walang putol sa kabila. Ayan, walang putol sa kabila naman. Ayan, walang putol. So okay itong service cord, walang putol. Pag tumunog, okay yan. So sunod natin, so okay yung mga overload natin at saka relay at saka service cord. So ang gagawin natin, paandarin natin ang compressor. So madali lang pag-connect mga kapriyon ko. So gugutin natin yung test probe kasi kukunin natin ang amperahe. So i-set mo sa sa amperes. So 2 amperes, 20 amperes, 200. So i-set mo sa 2 amperes. So maliit lang itong amperahe. So kasi walang load siya eh. So ang reading na niya, winding lang. So ito mga kapriyon ko, i-connect ko na. I-connect. So ito ang dalawa. So i-connect mo to sa yung overload. Dito mga kapriyon ko yung pula. Isang linya to line 1, line 2. Kahit magkabaliktad to, walang problema. So i-connect mo lang. Yan. Dali lang mga kapriyon ko. Yan. At saka yung sa relay, may isang connector. Itong blow on wire. So connect mo dito. Madali lang para makapandar natin. Pandarin natin. So madali lang. So basic mo lang tayo para hindi tayo yung mga baguhan dyan na technician, yung mga gusto rin matuto. So madali lang pag-connect ito. So paano pag-connect? Doon sa tawag nito yung compressor natin. So natin. So unahin natin ang overload. So ito, diba, ito yung common starting running. So unahin natin yung connect sa taas, common. Ayan mga kapriyon ko, na-connect na. Saka yung PTC relay. So may dalawa yun, starting running. Connect mo lang yan kasi may butas yan, dalawa. Okay, connect natin para mapaandar natin. Ayan mga kapriyon ko, connect na.
So, pagkatapos, banda rin natin, connect na yung mga service cord at saka yung connection niya sa overload at saka relay. So, ayan. Kahit saan, kung check kayo ng relay, kahit saan, wala problema yan. Dito, sa common o sa running. So, walang problema. Importante mo kukunin natin ang amperahe. Ayan, dito na yung extension natin. So, may power supply na to. So, panda rin natin mga kapiyon ko. Uy, sandali ha, nakatakip. Tanggalin natin ang takip. Ito yung so, malaman natin sa ano yung discharge at saka suction. So, pag discharge, buga. Suction, higop. So, panda rin natin mga kapiyon ko kung ilan ang amperahe. Ayan mga kapiyon ko. Excuse me. So, ang amperahe niya is, kung nakita nyo is 1 ampere. Ang taas naman, no? 1 ampere. Kasi malaki tong kompreso na to. Mga 150 yata to. O, ayan, 0.9. Ayan, ito yung discharge mga kapiyon ko. Ayan, bumuga. Ito yung suction. So, yan lang mga kapiyon ko. Madali lang i-connect. Madali lang natin intindihin yung pisa natin, yung overload sa relay. So, sa sunod na video mga kapiyon ko, yun naman yung inverter. Paanda rin natin. Madali lang pag-connect. Ito yung ito yung tawag nito, PCB board power. Pag inverter, may PCB siya, may electronic device na siya. So, panda rin natin sa susunod na video, natin i-connect, madali lang. Okay mga kapiyon ko, maraming salamat sa panonood nyo. Sana may natutunan kayo sa binahagi ko paano natin i-check o ano mga function ng pisa, overload sa relay. So maraming salamat. Ulitin ko, magandang gabi. Na lang, kung may comment kayo o subscribe na lang. At maraming salamat. Naway pagpalain tayo ng ating Panginoon mga kapiyon ko. Maraming salamat.